Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Lalaking nakatambay sa gilid ng kalsada, patay matapos mabundol ng armored van. Ilang kalsada sa Tuguegarao City binaha dahil sa pag-ulan. Panibagong bagyo na tatawaging Yuan, saan-saan kaya magpapaulan? At tinaguri ang oldest living Pangasinense, nagdiwang ng kanyang ika-100 at 9 na kaarawan. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Pagdedeklara ng State of National Calamity, inaprubahan ni PBBM kasunod ng pananalasa ng Bagyong Tino at posibleng epekto ng Bagyong Yuan. Tutukan sa report ni CJ Torida. Isinailalim na sa State of National Calamity ang buong bansa kasunod ng pananalasa ng Bagyong Tino at ang inaasahang pagtama ng Bagyong Uwan sa Hilaga at Gitnang Luzon ngayong weekend. Ito ang naging rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa situation briefing na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos kaninang umaga. Dahil daw kasi sa lawak at dami ng mga resyon sa bansa na lubhang naapektuhan ng bagyo sa Visayas at sa inaasahang pinsalang idudulot ng paparating na bagyo sa Hilagang Luzon, ay kailangan nang ideklara ang State of National Calamity. Sabi ng Pangulo, inaprubahan niya ang rekomendasyon. Sa ilalim ng State of Calamity, mapapabilis ang access sa emergency funds at procurement process na makapagpapabilis sa responde ng gobyerno sa pagtugon sa pangangailangan ng mga nasalanta. Habang ipinag-utos ng Pangulo ang pagbibigay ng relief effort sa mga tinamaan ng Bagyong Tino, partikular ang Cebu. Pinaghahanda rin niya ang mga ahensya para sa Bagyong Uwan na inaasahang tatama sa lalawigan ng Cagayan pero apektado rin ang Hilaga at Gitnang Luzon. Pero hindi raw iiwan ang Cebu na kung saan marami ang nawala ng tirahan at may napakataas na death toll. Sabi ng Pangulo, ayaw muna niyang magbigay ng bilang dahil nagpapatuloy pa ang pagkahanap sa mga nawawala. Tutulak ang Pangulo bukas sa Visayas upang personal na pangasiwaan ang nagpapatuloy na relief operations ng pamahalaan. CJ Torida, One North Central Luzon. Mga kapuso, nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Tino at patuloy ang paglayo sa bansa. Pero isang bagyo ang dapat na paghandaan. Huling namataan ng Bagyong Tino sa layong 355 kilometers northwest ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Base sa 11 AM Bulletin, nakataas pa rin ang signal number 1 sa Kalayaan Island. Pero sa mga susunod na oras, ay posibleng ibaba na rin niya ng Pag-asa habang patuloy ang paglayo ng dating Bagyong Tino. Sa latest track ng Pag-asa, posibleng pumasok ang bagyong may international name na Fungwon bukas ng gabi o Sabado ng madaling araw at tatawagin sa local name na Yuan. Ayon sa Pag-asa, nananatili ang tsansa nitong maging super typhoon. Lalapit ito sa silangan ng Visayas at Luzon hanggang sa posibleng landfall sa Northern o Central Luzon sa Lunes. Posible pa itong magbago kaya tutok lamang sa updates. Dahil naman sa trough ng dating Bagyong Tino, amihan at shearline, may tsansa pa rin ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Pero may malalakas sa ulan sa ilang probinsya. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Pansamantalang hindi pinadaanan ng ilang kalsada sa Tuguegarao City sa Cagayan dahil sa naranasang baha kahapon. Partikular yan sa Pinakanawan River Park hanggang corner Taft Street Extension. Ito ang kalsada na patungong Bonifacio Street Extension. Pero hanggang ngayong araw ay nadaanan na ang naturang kalsada. Ayon sa Pag-asa, shearline ang nagpapaulan sa lalawigan ng Cagayan. Sinimulan ng ayusin ang takaw aksidenteng kalsada na maraming butas sa Bangaldan, Pangasinan. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban.
Jasmine? Chris, malaking ginhawa para sa mga motorista ang ginawang pagsaayos ng Provincial Engineering Office at ng lokal na pamahalaan sa mga kalsadang merong pothole o malalaking butas dito sa Mangaldan, Pangasinan. Idinulog sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon noong nakaraang buwan ang kalbaryo ng mga motorista sa San Jose Street sa Barangay Poblasyon, Mangaldan, Pangasinan. Takaw disgrasya ang kalsada, malalim at malalaki ang butas na dulot ng mga naranasang pag-uulan noon sa mga nakalipas na buwan. Mahirap po dahil butas-butas po yung kalsada. Oo, lubak-lubak na. Takaw sa disgrasya. Makalipas ang ilang linggo, sinimulan ng ayusin ng kalsada. Pinangunahan ng Provincial Engineering Office ang pagsaayos sa kalsada. Gumamit ng aspalto upang madaanan kaagad ng mga motorista. Manual patching ang ginawa o mano-manong pagsasaayos sa mga bahagi ng kalsada na lubak-lubak at may malalalim na butas. So far, sa ngayon, agaran naman pong napagbigyan ang ating hiling sa kanila na maisayos agad-agad. But still, yung mga iba po rin pong mga areas, siya rin pong babalikan. Bukod sa San Jose Street, isusunod ding ayusin ang iba pang kalsada sa bayan. Ngayon medyo maganda na dahil inayos na. Dinadaanan bilang bypass road ng mga sasakyan ng San Jose Street. Panawagan ng lokal na pamahalaan sa mga motorista na mag-antabay sa mga ilalabas pang abiso kaugnay sa mga kalsadang sunod na isa sa ilalim sa rehabilitasyon. Chris, ang kalsada na ito ay nagsisilbing alternate route ng mga bus, ng mga truck, ng mga private vehicles na papunta sa bayan ng Mapandan, San Jacinto at maging sa bayan ng Manawag. Napakahalaga ng kalsada na ito para ma-decongest o maiwasan yung traffic build-up doon sa may Rizal Street o yung main road ng Mangaldan, Pangasinan. Sa ngayon, Chris, nag-abiso ng lokal na pamahalaan na meron pang mga kalsada na aayusin ng Provincial Engineering Office dahil meron ding mga pothole yung malalaking butas sa mga kalsada na ito. Samantala, nakikipag-ugnayan na rin ng local government units sa DPWH para naman doon sa mga national road na meron ding mga potholes. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Operasyon ng mga stall sa food strip at Tiangge sa Dagupan City magsisimula na ngayong hapon. Silipin sa report ni Sandy Salvacio. Puspusan ang pagpapatayo ng stall sa kahabaan ng Galvan Street para sa pagsisimula ng operasyon ng mga Tiangge ngayong araw. Magandang pagkakataon daw ito para sa negosyanteng si Alan, lalo't dito raw dumadaan ang karamihan sa mga mamimili. Maganda rin naman, parang pagkikita na lang, parang tulong lang nila sa amin ito kung paano kumita o hindi. Inaayos din ang mga stall sa Zamora Street na pupwestuhan ng food strip na magsisimula na rin ngayong hapon. Para magandang tinan pag may mga customers, maganda yung view para ma-arrange. Magtatagal ang operasyon ng Tiangge at Food Strip hanggang sa Enero sa susunod na taon. Ang Tiangge at Food Strip ay bahagi ng kapistahan ng lungsod sa Disyembre. Nagpatupad ng traffic rerouting scheme ang Poso sa mga motoristang dadaan sa Galvan at Zamora Street. May maasahan po tayong traffic dito sa may part ng Burgos kasi tuwing 3 PM po nagsasara po yung sa may food court sa may Zamora. At dito po natin pinapadala ng sasakyan dito sa may Burgos Extension. Bawal rin ang pagparada sa gilid ng mga kalsada para hindi makasagabal sa daloy ng trapiko. Pwede nyo pong gamitin yung Rizal Street at kung may mga pupunta naman kayo na hindi naman po dito sa may loob ng gamitin nyo na lang po yung Divinencia Road para po makaiwas sa may traffic dito sa may Burgos Street. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, 1 North Central Luzon. Samantala, ipinagdiwang ni Lolo Valentin Untalan ang kanyang ika-100 at 9 na kaarawan noong Lunes. Si Lolo Valentin, na ipinanganak noong 1916, ay tinaguri ang oldest living centenarian sa Pangasinan. Kabilang din sa 5 pinakamatanda sa buong Ilocos Region, si Lolo Valentin, na tubong Barangay Duyong, Calasiao, Pangasinan. Retiradong US Army si Lolo Valentin at mahigit 3 dekada sa serbisyo at ilang beses napasabak noong World War II. Dasal ng kanyang mga kaanak na humaba pa ang buhay ng kanilang Lucky Valentin. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Eksakto alas 9 ng umaga kanina nang magbukas ng Spillway Radial Gate ang Magat Dam sa Isabela. Paganda ito sa ulan na dulot ng amihan at shearline pati na ang magiging epekto ng paparating na bagyong Uwan. Nasa 1 metro ang opening ng gate number 6 na may total discharge na 176 cubic meters kada segundo. Samantala as of 8 a.m. ngayong araw, umangat ang antas ng Angat Dam, kabilang na ang Ipo at ang Buklaw. Bagya namang bumaba ang antas ng tubig sa Binga, San Roque at Pantabangan Dam. Patay ang isang lalaking nakatambay sa gilid ng kalsada matapos na mabundol ng armored van sa Corimao, Ilocos Norte. Naka-alerto CJ Turida. Nakikipagkwentuhan ang isang lalaki sa gilid ng kalsada sa Barangay Pias Sur, Corimao, Ilocos Norte, gabi noong Martes nang aksidenteng mabangga ng dumaan na armored van. Ayon sa pulisya, mabilis ang patakbo ng driver ng armored van. Nag-overtake at nawalan ng kontrol sa manibela hanggang sa mabangga ang biktima. Kinilala ang biktima na si Numeriano Asuncion, 22 anyos. Nagtamo ang biktima na matinding sugat sa ulo na sanhi ng kanyang pagkamatay. Nakaligtas ang kinakasama at katrabaho ng biktima na kasama niya noong mangyari ang aksidente. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Sumuko sa pulisya ang driver ng armored van. Ayon sa pulisya, nagkaroon na ng initial na pag-uusap ang driver at ang kaanak ng biktima. Mag-overtake sana, nabigla siya kasi meron 3 individual doon na nagkwekwentuhan. At yung isa ay parang mag-crocus sana doon sa daan sa highway. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Paalala ng pulisya na laging mag-ingat sa pagmamaneho upang makaiwas sa aksidente. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Presyo ng ilang gulay isang linggo nang bumababa dahil sa tuloy-tuloy na anihan. Narito ang report. Bumaba ng hanggang 20 pesos ang presyo ng kada kilo ng ilang gulay na ibinebenta sa Mangaldan Public Market. Halos isang linggo nang bumaba ang presyo ng sitaw, talong, okra at kalabasa. Paliwanag ng mga magsasaka, tuloy-tuloy at sabay-sabay ang anihan ng gulay. Kaya marami ang supply ngayon ng lowland o native na gulay. Dahil siguro do sa madami din po kasing supply, madam. Tsaka itong panahon, medyo okay na rin po yung panahon. Bahagya rin bumaba ang presyo ng kamatis na ngayon ay nasa 40 pesos per kilo. Marami ring supply ng highland vegetables kaya bumaba rin ang presyo. Nasa 70 hanggang 80 pesos ang kada kilo ng carrots at patatas. Habang nasa 30 pesos ang kada kilo ng sayote. 40 pesos naman ang kada kilo ng repolyo. Ayon sa Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG, matatag ang supply ng gulay hanggang sa papalapit na holiday season. Kagaya ng cabbage, kung makita natin, bumaba pa Kung 10 days ago, nasa 20 ang farm gate. Ngayon, nasa 15 pesos to 17 pesos lang yung cabbage. Yung roots crop, medyo stable naman. Nasa farm gate, nasa 50 pesos for the past 2 weeks. Malaking tulong sa mga consumer ang pagbaba ng presyo ng gulay. Kakatipid ka. Marami kang mabibili pag Hindi pare-pareho yung presyo nila, ma'am. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Sumiklab ang sunog sa isang bodega sa Barangay Bani, Bayambang, Pangasinan kaninang alas 12:47 ng tanghali. Rumesponde agad ang mga bumbero upang apulahin ang apoy. Tumagal ng halos 2 oras ang sunog na umabot sa ikalawang alarma. Iba't ibang merchandise ang laman ng bodega. Wala naman daw nasaktan sa sunog. Inaalam pa ang sanhi ng sunog at kung magkano ang halaga ng pinsala nito. Sinisikap ng GMA Regional TV na makunan ng pahayag ang may-ari o namamahala sa bodega. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang mga otoridad habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Natagpuan sa baybayin ng Barangay Minabel, Camiguin Island sa Calayan, Cagayan ang hinihinalang debris ng rocket na nilaunch ng China kamakailan. Nakita ito ng isang pari na nagtungo sa lugar upang magsagawa ng misa hapon noong Sabado at kinuhanan ng mga larawan. Nagsasagawa na ng investigasyon ang PNP at Philippine Coast Guard sa insidente. Patuloy ang paalala ng mga otoridad sa mga residente na agad ipagbigay alam sa kanila kung may natagpuan na kahalintulad na bagay upang matiyak ang kaligtasan ng komunidad. Mabagal na rehabilitasyon ng parking area sa harap ng Mangaldan Public Market, inireklamo ng ilang tricycle driver. Tutukan sa report. Sinimulan ng rehabilitasyon ng parking area ng Mangaldan Public Market noong Oktubre. Pinondohan ng proyekto ng mahigit 1.2 million pesos. Pinatataasan ng parking area para makaiwas sa baha. Palaging baha dyan. Hanggang dito ang tubig ko. Tapos pinataas nila ako. At mga estudyante, tinatanggal na nila yung sapatos nila. Nakasaad sa program of work na dapat matatapos ang rehabilitasyon sa loob ng 19 calendar days. Ibig sabihin, dapat tapos na ang proyekto sa November 8. Pero sa ngayon, nasa hanggang 40% pa lang ang natatapos sa proyekto. Magamit na sana para madali na silang magtinda na yung mga tindera po. Kayo din sa mga pasahero niyo? Opo. Naapektuhan din dahil gawa ng itong paradahan namin. Paliwanag ng foreman ng proyekto, apektado ang kanilang trabaho dahil maraming pumupwestong street vendor sa parking area tuwing hapon. Kaya nga, natatagalan kasi yung mga nagtitinda rito, hindi mo naman sila mabawalan. Pili lang na sila, wala, hindi na kami magagawa. Nakipag-ugnayan na ang contractor sa lokal na pamahalaan para pansamantalang ilipat ang mga street food vendor. May inilaan naman daw na pwesto na pansamantalang lilipatan ng mga street vendor. Samantala, tuloy-tuloy ang monitoring ng LGU sa mga ginagawang proyekto sa bayan. Layo nitong matiyak na naipatutupad ng maayos ang mga proyekto ng pamahalaan. Para po ma-monitor ang ating mga projects, hindi lang po pagkatapos, may oversight committee dapat yan. Because pagkatapos ng mga projects, siyempre kung hindi naman may iwasan, may wear and tear yan. So, we see to it that there will be maintenance of these projects. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Samantala, pinangunahan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang 4th quarter nationwide simultaneous earthquake drill na ginanap sa Santa Catalina, Ilocos Sur kaninang umaga. Sabay-sabay na nag-duck, cover and hold ang mga kalahok base sa senaryo na Intensity 8 na lindol kasabay ng tsunami warning ng PHIVOLCS. Layon ng simulation exercise na masubok ang kahandaan ng mga responder at disaster managers sa oras na tumama ang malakas na lindol at banta ng tsunami. Nasubok din sa drill ang kahandaan ng otoridad sa strategic at operational level, kabilang na ang tactical level sa pagresponde sa anumang sakuna. Isang bangkay ng lalaki ang natagpo ang palutang-lutang sa palaisdaan sa Barangay Suba, Paway, Ilocos Norte noong Lunes. Edad 66 ang biktima na caretaker ng farm. Base sa investigasyon, nakipag-inuman ang biktima hapon noong Linggo at kinaumagahan napansin ng kanyang katrabaho na nakalutang sa palaisdaan ang kanyang tsinelas at sombrero. Inireport sa otoridad kaya nagsagawa ng search and retrieval operation sa 10 talampakang lalim na fish pond. Base sa post-mortem examination ng Health Authority, namatay ang biktima sa pagkalunod. Kumbinsido ang pamilya ng biktima na walang foul play sa insidente. May iniindang sakit din daw ang biktima. Libreng bakuna at konsultasyon para sa mga bata at buntis isinagawa sa Barangay Kalmay, Dagupan City. Tunghayan sa report. Libreng bakuna para sa mga bata at prenatal check-up naman para sa mga buntis. Na residente ng Barangay Kalmay, Dagupan City ang hatid ng City Health Office. Pinabakunahan ni Resil ang 4 na buwan niyang sanggol upang makaiwas sa iba't ibang sakit tulad ng diphtheria, pertussis, tetanus, hepatitis, measles at iba pa. Malaking tulong para sa kanila, ma'am. Lalo po ngayon madami pong mga sakit na nagkakalat po dito. Lalo na sa mga ubot sipon, mga ganun. Tiniyak ng mga otoridad na ligtas sa mga bakunang ibinibigay sa mga bata. Ito po ay libre,
na binibigay po namin na matagal na po ito po ay subok na, matagal na at ito po ay libreng serbisyo galing sa DOH. Nagbahagi rin ng libreng gamot para sa mga nagdadalang tao. Parang outreach po kasi po may schedule kami sa barangay outpost doon sa kabila. And then meron din kaming outreach aside from sa Talaib po. Third Wednesday po. Ang programa ay alinsunod sa layunin ng gobyerno na gawing mas accessible ang mga serbisyo medikal sa mga nangangailangang residente. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Ilang kabataang Pangasinense ang ipinamalas ang galing at talento sa larangan ng tourism at hospitality management. Silipin sa report ni Jewel Fernandez. Ipinakita ng kabataang Pangasinense ang kanilang husay at talento sa sining sa Dayo 2025, the Pangasinan Province Tourism Skills Exposition na ginanap sa Lingayen, Pangasinan. 24 na paaralan ang lumahok sa patimpalak. Sinubok ang kanilang kakayahan sa table setting display, hotel lobby centerpiece display, live napkin folding competition at iba pang tourism and hospitality management areas. Mga natututunan po namin sa school, nagagamit po namin sa mga gantong competition. Parang mai-guide na rin po namin sa future po namin pagdating ng pag-araw. Mas natututo po kami at nai-enhance po yung skills namin. About sa ani, harvesting, palay, fruits. Ang Dayo 2025 ay isang selebrasyon ng galing, pagkamalikhain at kasanayan sa larangan ng hospitality, culinary arts at turismo na nagbibigay ng mas malaking oportunidad sa mga kabataan para matuto. Ito rin yung paraan or platform natin para maipakita yung galing ng mga Pangasinense and also to promote our own province. Later on, when they join the workforce, they can actually showcase yung the best of Pangasinan. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Dancing Poso Enforcer sa Dagupan City, good vibes ang hatid sa mga motorista. Mga kasama nito na enforcers, napapasayaw na rin. Tunghayan sa report. Madalas problema ng mga commuter ang traffic na sinasabayan pa ng mainit na panahon. Pero dito sa kahabaan ng Rizal Street sa Dagupan City, panabla sa init ng ulo ng mga motorista ang mga pitik at galawan ng Dancing Poso Enforcer na ito. Michael Jackson moves baka mo? Yakang-yaka yan ni Lolito Torrio. Ang mga empleyado ng ukay-ukay shop na nagpapatugtog ng kanta, natutuwa tuwing nakikita ang pagsayaw ng enforcer. Pag nandyan po sa sumasayaw po siya, nasasayaan po yung mga sa kanyang mga tao. At dahil nakakahawa ang energy niya, pati ang ibang enforcer napapasayaw rin. Kahit konti namin mga motorista ba, makapansin na meron palang mga posong kagaya na marunong din sumayaw sa mga traffic. Sa kalagitnaan ng kahabaan ng traffic is may nag-aaliw ng mga enforcer natin na kung ano yung pagmamando ng traffic nila is naisasayaw pa rin nila kahit ano po yung init ng panahon. Mahilig na raw talagang sumayaw si Lolito simula pa noong siya'y elementarya. Hindi lang daw kasi kasiyahan ang naibibigay nito sa kanyang sarili, kundi naibabalik din niya ang kanyang passion sa pagiging isang dancer. Para sa amin, nakakagaan din sa amin, lalo na pag may mga humingiti, kumakaway, mga ganun lang. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Mga kapuso, 49 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.